Sa bawat silid-aralan, may gurong nagsisilbing gabay, inspirasyon at ilaw ng pag-asa. Isa sa kanila ay si Ma'am April Elaine Caraib, isang huwarang guro mula sa Bulacan Agricultural State College. Ano po ang buong pangalan ninyo? Gano'n po kayo matagal nagtulog sa Good afternoon. So, my full name is April Elaine G. Caraib, and I'm starting teaching since July this year. So, almost 3 months pa lang ako nagtuturo. But before is nag-secretary din ako dito sa College of Agriculture for almost 3 months din. So, overall, ang stay ko dito sa BASC is almost 6 months pa lang. So, hindi pa ako nagtuturo. Sino po si Ma'am April Elaine Caraib sa Kabataan Malayo? Ano po ang mga pangarap niyo na paano niyo dito sa Okay, so bata pa ako, actually, sobrang tamang bagay lang ako. Kapag lumalabas, i-describe ko sarili ko as an introvert person. So, hindi ako marunong sa namuhat, takot ako sa tao. In short kasi is mahiyain ako. So, ayoko talaga nung meron ko sa mami na nakakausap. Mas gusto ko na ako lang ako sa bahay, nanonood. So, yun lang. Then, ang pangarap ko nung bata ako is actually maging flight attendant. Yun yung first dream ko. But since hindi ako ganun katangkan, kaya hindi talaga ako nag-pursue ng course ng flight attendant. And yung second dream ko sana din is being a mama. Kaya lang hindi kaya because napakamahal ang tuition ng mga ngayon. And hindi kaya ng parents ko para i-pursue ko yung accountancy. So that's why nauwi ako bilang agriculturist. So dito naman sa agriculture, hindi ko talaga siya gusto muna. But later on, is talaga natutunan ko na siyang mahalin. And then nakita ko that this agriculture course is so important, especially dito sa Pilipinas. Okay? So itinurso ko siya sa tulong na rin ng aking husband. Okay? So with his support is natapos ko po yung bachelor course in agriculture. And until now, gusto ko pursue pa rin lang po yung education since nag-aaral ako as a master's degree also here at BASC. Ano po ang pinakamabigat na hamon na naranasan niyo habang kayo ay nag-aaral pa lamang? Paano niyo ito pinanatili matatag ng inyong sarili sa gitna ng mga pagsubok? Pinakamabigat yung pagsubok na nag-aaral ko. Financial talaga. Ito talaga yung pinakamabigat na pagsubok. Since nag-start ako mag-aaral, is may baby na ako. So yung gastos talaga sa gatang, sa diet, yung pagkakasakit ka. Then nung panahon ko kasi is may tuition fee pa kami, napunta ko dito sa BASC, tuition fee. So hindi talaga namin kaya kasama pagsasabayin yung gastos. Okay, so napagtagumpayan namin yun sa tulong na rin ng mga parents niya, ng mga tita niya, kung nakakuha kami ng supporta. Tinutulungan nila kami kapag wala talaga kami pera pang tuition, pamilya ng gata. So very thankful kami sa mga parents na tita niya, and also to my parents dahil with their help, natapos ko yung aking bachelor's degree, and until now, malalaki naman na yung degree ko, so medyo may help ang kami ngayon since we are both working. Ano po ang nagtulak sa inyo para piliin ang pagtutulog bilang coach? Pagtuturo, actually hindi ko talaga hinihintay since concept ko na sobrang matiyain ako, hindi ko talaga kaya kumarap sa maraming tao. But malaking tulong din sa pagtuturo ko kasi kahit paano kami nalalabanan ko na yung pag-ibig at side person. So, kaya pinili ko yung pagtuturo is siyempre, ito kasing profession ko is malaking tulong ko sa mga kabataan. Gusto ko rin makatulong na makubog, madagdagan ang kaalaman ng mga kabataan. Ngayon, lalo na sa course ng agriculture. Gusto ko iparating sa kanila na napakahalaga ng agriculture. Kaya nasa tulong nila mas lalo pa po ang agriculture sector. Maaari po ba namin malaman kung ano po ang dahilan kung bakit nanatili kayo sa profesyon nito? Actually, nag-enjoy na ako kayo magturo, although medyo nakaka-pressure kasi sobrang bago sa akin lahat ng nangyayari.
Hindi katulad kasi ng mga past jobs ko na talagang nakaupo lang ako more on type lang, ng mga documents. So dito talaga sobrang challenging. So dito na reach parang na-explore ko pa yung mga kakayahan ko. Sa tulong ng pagtuturo, di ba nalalaman ko na ay kaya ko pa pala ito. So hanggang maaari sana hopefully, di ba, tumagal pa po ako sa pagtuturo dahil sobrang na-enjoy ko po yung teaching talaga. Next ma'am ay, sino-sino po ang mga taong naggigabay at inspirasyon niyo sa pag-abot ng pangarap bilang isang Ang pinaka talagang malaking tulong or gabay sa akin, siyempre yung husband. Dahil talaga yung nagtulong sa akin na i-force ko itong agriculture, may nagtulong sa akin na tapos ng pag-aaral. Although, graduate naman ako ng 2 years course nung dalaga ako. But, siyempre, hindi naman ganun kadali kasi magkakatrabaho ako ng 2 years course lang. So, nag-pursue ako since may titin ako. Tinulak niya ako na mag-aral, graduate ng 4-year course. Ngayon, para siyempre, in the near future, kahit paano gumanda yung buhay namin, pamilya. Hindi na namin kailangan umalis ng kaya na kaya namin mag-provide. Kaya dapat kung kaya namin supportahan ng pag-aaral ng Ano po ang itinuturing ninyo pinakamalaking tagumpay sa inyong karera bilang guro? So, since bago pa naman namin sa pagtuturo, wala pa akong ganun kalaki. So, sa ngayon siguro is yung ma-deliver ko lang yung role ko as a instructor, as a teacher. Yung makita ko lang yung mga students ko na may natutunan, na-interested sila, na tinuturo ko, isa na malaking achievement sa akin. So, sabihin nun, naging effective ako sa instructor, yung mga nagdadagdag sa kanila kaalaman. So, sa yun yung pinakamalaking achievement ko sa ngayon. Yun ko rin naman sa galing na araw is mas marami pa kabataan, maturuan ko, madagdagan ng kaalaman, dahil sa Noong bago pa lamang po kayo sa BASC, ano po unang pagsulong na kailangan ng bilang guro? So, yung pinakamalaking pagsulong ng mga pagsulong ko is yung preparation ng topic. So, first time ko kasi yung tuturo, college pa, so talagang yung preparations is hindi madali. Since aaralin ko talaga lahat ng topic, kailangan is aralin. And yun yung isa sa mga pahirap kasi ang tinuturo ko is about extensions and about economics. And both topic ko yun is hindi ako masyadong exposed yung sa larangan ng extensions. Dahil ang bachelor's degree ko talaga is craft science. So dito na lang ako sa master's nag-take ng extensions. And since nag-start pa lang naman ako mag-masteral, yung exposure ko yung extension ng Philippines kasi wala pa talaga. So yung mga more on self-taught na talaga ako sa tinuturo kong extensions, hindi pa kaya mag-provide ng mga actual experience ko in the extensions. So yun yung pinakamahirap kasi sa larangan ng extension, kailangan mas marami naman lang, diba, in regards with the workers, the farmers, para mas maging palawak din yung maitulong sa mga estudyante. So, yun yung pinakamahirap na experience ko ngayon. Kung mababalikan niyo po ang panahon ng pagsisimula, ano po sasabihin niyo sa inyong mas bata sa inyo? Mas bata ako sa inyo. So, ang sarap na sa mga students ng bata ako is hindi ako masyadong nakakaganda. Pakinilong ko lang yung sarili sa loob ng bahay na. So, sasabihin ko sa kanya na huwag na siyang mahihiya, okay, hindi masamang magsalita, hindi masamang mag-share ng opinions sa marami. Walang nakakahiya ng pag-usap, and walang nakakahiya o hindi nakakatakot kaya nagawin yung isang bagay. Ito yung kasi yung pinaka-fear ko yung magkamali, yung bata pa. Takot na takot ako magkamali. Feeling ko kasi is lahat ng tao sa kanila sa akin. Pipiling ko din na-judge nila lahat ng galaw ko.
So that's why siguro naging introverted talaga ako nung bata pa ako until hanggang may asawa rin naman ako. So ngayon na talaga medyo nabago yung attitude ko, na wala na medyo yung hiya ko, medyo marunong na ako sa communication with other people. So yun lang, so mag-explore ka, huwag tumatakot, kailang humarap sa maraming tao, huwag tumatakot, mag-try. Failure is not, kumbaga yung mistake is hindi naman natin talaga siyang maiiwasan. Talagang part of growing yung mistake. Doon tayo natutulong. Okay, so huwag naman takot gumawa ng pagkakamali. Just learn, just continue on learning. Isang po na nagsisilbing gabay sa mga pamamagitan. Kami po ang mensahe ng mga estudyante nawawalan ng pag-asa sa pag-aaral. Sa mga pagsubok at ng hirap na hinaharap. May pagka-performance sa talaga. Since marami talaga sa students ko din ngayon nag-drop. So ako din mo nilang reason is dahil sa work. Mas pinipili nilang prioritize na trabaho. Siyempre na naman kasi pag nagtrabaho, may feeling ka kung bakit mo kayo. Kasi wala. So nahihirapan sa pag-pili in work in schools. May pagpapasok ko lang is katulad ko, magkagalang tayo, di ba? Nag-aaral ako ng may pamilya na ako, so napakahirapan sa bagay pag-aalala ng mga anak, pag-aalala ng asawa ko, pag-aaral. So, kailangan na talaga is meron ng determinasyon na makakapos. Kasi yung pag-aaral na yan, kasi sa talaga yan sa malaking tutulong sa atin. Okay? Sa panahon ngayon, di ba? Yung pag-aaral ko na yung nagsasabi natin yaman, so kailangan talaga is maging determinado tayo, maging pursige tayo na makatapos. Hindi sana maging hadlang yung ako lang na sa financial para na makapagtapos yung mga estudyante. Yung lang magsasabi tayo, magdaldal din naman ang araw sa pag-aaral natin is magiging malaking bahagi ng tagumpay ng bawat kasama ng sa. So yun lang, so keep on pursuing your education and keep dreaming dahil lang makasarap mag-aral, napakasarap matuto. Ang kwento ni Ma'am April Elaine Caraig ay patunay na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa pusong handang magturo at maglingkod. Sa bawat aral na kanyang naibabahagi, patuloy siyang nagiging ilaw ng kabataan.